Tama yung buka mo. Naku na, nambugi naman talaga. Oh. Woo! Kita nyo, pag attack dog talaga, talagang bibira at bibira sila. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi sila titigil hanggat hindi sila maka-aw, aw, 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 aw! Na ang tao ang gumawa ng hatol. Tama. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, tsakin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Ang pinaka-arbiter, katapos-tapusan, yung tao eh. Ayun. Kung may pagkakakitaan, hahanap lang sila ulit ng ibang pagkakakitaan. Hindi, bawal yung flood control. May pagkakakitaan dito, malaki pagkakakitaan. Hahanapan lang nila ulit ng ibang proyekto yon. Look out for each other and always remember the value of family. Do not stray away from his teachings. Kung ano yung mga sinasabi niya, yun yung dadalhin namin hanggang. And do your thing daw. Do my thing. Hindi mo na kailangan ng signature. Okay. Kaya mo daw yan. Okay. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ayan na, kuryente, binago ang statement. Naku po, ito yung mga balita ngayon. Bakit nag-delete? At bakit grabe naman? Ang laki ng pera nyo. At bukod doon, mahigit 30 ang sasakyan. Yan ang nabibisto ngayon. Dawit ang pangalan nitong babae na ito. Nako. At saldi ko, pinagpapaliwanag na. Mismong si Kabe na ang bumibira dito Lumutang ka na. Nako, yan na, sabi niya rito. Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, likes and share, subscribe ko na kung hindi ka pa nakasubscribe at i-bell all nyo para nakakatanggap ka ng notification. Ito na naman yung isang aso. Umaaw-aw na naman. Kilala nyo ba yun? Taga La Union ba yun? Representative ng La Union? Aw! Mamaya-maya yan, napanood nyo yung vlog natin kahapon, yung content natin kahapon. Nag-iiyak na. Dahil nung nabisto, ngayon, parang gusto na makipag-areglo, Wag, Yorme, birahin mo, gisahin mo para malaman ng taga Maynila at buong Pilipinas na yung mga yan na bumibira kay BP Sara, mas mabaho pa. Mas mabaho pa sa binibintang nila. 125 million lang. Pero nasagot pa ng COA na tama ang paggamit ng pera. Tapos ito mga dorobo. Kakagigil kayo, no? Meron nga bulager Parang sinisisi niya na ngayon yung mga congressman. Parang ang hirap ipagtanggol nitong mga nadadamit na bakulaw na ito. Wala silang wag na natin silang isipin. Ito na lang tayo. Pasok. Nagngingit-ngit ngayon ang social media matapos akusahan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang ilang mamamahayag na umano'y tumanggap ng 10 milyong piso placement fee para sa panayam ng mag-asawang Sara at Curly Discaya, mga may-ari ng Alpha and Omega Construction Firm, ang kumpanyang nakakuha ng bilyon-bilyong halaga ng flood control projects mula sa DPWH. Matapos pumutok ang issue, agad namang naglabas ng opisyal na pahayag ang Victory 8 Media Incorporated, ang production outfit sa likod ng Rated Corina at Corina Interviews, na mariing itinanggi ang alegasyon. Ayon sa kanilang executive producers, there is no such thing as a 10 million pesos placement for an interview. This is simply not true. Giit pa nila, lahat ng panayam ay dumaraan sa pamantayan ng estasyon at hindi nagagamit para sa politika. Pero heto ang mas intriguing, matapos maikalat online ang opisyal na pahayag ni Corina Sanchez at ng kanyang team, misteryosong nawala o binura ito sa kanilang official page. Bakit binura? Dito lalong uminit ang spekulasyon ng mga netizen, may nakuryente ba? Meron? O baka naman may napaso at umatras. Nako. Kung totoo ang alegasyon ni Mayor Soto, mabigat itong patunay ng matagal ng bulong-bulungan, na hindi lamang politika at negosyo ang nakaugat sa korupsyon sa Pilipinas, diba? Hindi pati na rin ang media na dapat sana'y bantay ng katotohanan. Aguy. Kung may kapalit na milyon-milyong halaga ang bawat airtime, mas lalong bumabagsak ang tiwala ng publiko sa mga mamamahayag na inaasahang maglalahad ng totoo. Dito na lang kayo kay Kuya Goods.
Totoong nagbabalita. Di ba? Oh, hindi nagpapabayad. Walang bayad, ha? Ay, ito yung nababalita. O, kita nyo, ha? Totoo pala. O, di ba siniwalat na yan dati? Pag hindi ka malakas at wala kang ganyan, hindi i-ere. Ha? O, dito pwede kang i-ere. Gusto mo, dito ka magpa-interview araw-araw sa akin, eh. Walang bayad. Subalit kung walang basehan ng paratang, malinaw na mahaharap si Soto sa pananagutan, hindi lamang sa korte kundi pati sa mata ng publiko. Ang pagbibintang ng walang ebidensya ay maaaring mauwi sa kaso ng cyber libel, gaya ng babala ng kampo ni Corina. Ang mga diskaya na umamin sa panayam kay Julius Babaw na yumaman dahil sa mga kontrata ng DPWH, ay kasalukuyang nasa gitna ng atensyon. Ang kanilang rags to riches story ay biglang naging kwento ng posibleng pandarambong sa kaban ng bayan. Maaari! Samantala, ang kampo ni Corina ay todo depensa na walang halong pera ang kanilang panayam. Ha? Ebit na babalita. Kasi sabi nga ng matatanda, lagi natin sinasabi at inuulit dito sa ating mumunting channel, channel yun na rin to. Na ganito, kung walang usok, walang apoy. Kung walang apoy, walang usok. Kung walang usok, walang apoy. O, ganun lang. Umusok, umapoy. Di ba? O, umapoy dahil umusok. Ano ba talaga, Kuya Gul? Ang biglaang pagkawala ng opisyal na statement online ay nagsilbing gasolina sa apoy ng mga espekulasyon. O, kita nyo? Sa ngayon, nakabitin ang tanong, sino ang mananaig sa sagupaan ng dalawang kampo, ang alkalde na kilala sa kanyang anti-corruption, stand, o ang veteranang broadcaster na may matagal ng pangalan sa industriya. Habang wala pang inilalabas na konkretong ebidensya mula sa alinmang panig, ang publiko ang nagiging hukom. Sa Facebook at X, dating Twitter, hati ang opinyon, may mga naniniwala kay Vico bilang simbolo ng integridad, pero marami ring nagtatanong kung bakit biglang naglaho ang opisyal na pahayag ng kampo ni Corina. Sa huli, ang kaso ng 10 million pesos interview fee ay hindi lamang simpleng bangayan ng politiko at media personality. Grabe, no? Ibang klase talaga, no? Basta talaga gusto mo mai-ere at makita. Kaso nga lang, inere, iba nakita, iba nalaman. Ano naging problema? Pinagpwestahan, pinulutan. Ha? Ang tanong pa dito, dahil napakarami ang mga sasakyan ay pinakita. Oo. Saan galing ang pera? Saan galing ang kaban? Hindi lang ordinaryong sasakyan. Imported, mga kasama. Imported. Ngayon, kung ikaw ay galing sa maliit na... Oo nga naman. Totoo nga naman. Kung ikaw ay maliit na kumpanya at biglang lumaki na kumpanya at biglang naging multiple billionaire na ito eh. Ibang klase daw, sabi dito sa atin ni Aling Ledesma. 'Di ba? Isipin nyo na lang, ganun ka lupit, ay nako. Ako halimbawa mayaman, tama na sa akin mga 2 kotse, 3. Tatlo, okay na yun. Ha? Kasi pag coding yung isa, magamit mo yung isa, para doon sa, gamit ng anak o asawa o girlfriend o kung ano-ano man. Lola, lolo, ha? Pwedeng panggamit. Di ba? Nako, ito magandang pag-usapan dito. Bakit may umaaw-aw? Bakit may umaaw-aw? At mamaya, good news ba ito sa dahig? Abangan natin Gusto natin malaman kung ano yung mga pag-uusap ngayon. Bakit tahimik tumatahimik sila eh. At saka nakita ko, parang si VP Sara ay pumapanig kay Sir Alvin. Siguro may problema nga yung nababanggit na babae. Ay, hindi natin bibigyan ng kulay Pero nakita ko, masaya si VP Sara pagkasama si Sir Alvin. Pero dito muna tayo sa kumakahol na aso. Dapat nating maintindihan nga dito. Sabi ng mga mambabatas sa Kamara ng Representante, wag naman na niyang sweeping statement. Sabi po ni Deputy Speaker Paulo Ortega ng La Union. Bakit? Meron bang sweeping statement? Sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong Kamara dahil nagdudulot daw po ito ng pagdududa sa buong na naman, kung hindi ka nga nasasaktan, wala kang maling ginawa, hindi ka masasaktan, sorry.
Kung wala kang ginawang anomalya, bakit pa? Di ba? Anong nadadama yung buka mo? Naku na, nambugi naman talaga. Oh. Woo! Kita nyo, pag attack dog talaga, talagang bibira at bibira sila. Sabi ko nga sa inyo hindi sila titigil hanggat hindi sila maka-aw, aw, 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 aw! Talagang may bala talaga sila. Huwag naman daw idadamay ang buong kamera. Hindi naman dinadamay ang buong kamera. Pangalan lang yan. Pero kung ikaw sa sarili mo, wala kang ginagawang pandodorobo, wala kang pinirmahan para sa 150, di umano. Wala kang pinirahan para sa 777, di umano. At wala kang koneksyon sa mga kontraktor. At wala kang koneksyon sa DPWH, di umano. Ba't iyak ka ng iyak? Yan ang problema. At nakakasira sa integridad ng mga miyembro nito kahit wala namang kinalaman doon sa inaakusa. Ginigiit po niya na nagsilbering miyembro ng House Quadcom noon pong 19th Congress ng pagiging patas ay kailangan ng pagiging tiyak at pagtalima sa due process, lalo na po sa paglalatag ng seryosong mga usapin. Man record ng Quadcom sa patas. Kala mo noon, mayroong record ng patas na pagdinig. Fair investigation daw po, due process of law ang gumana. Naku, kaya sinasabi natin sa bandang huli, hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Tama. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, tsakin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Ang pinaka-arbiter, katapos-tapusan, yung tao Ayun. Kailangan mapaniwala mo yung tao. Kapag hindi naman niniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, nagsayang ka lang ng laway. Yari ka ngayon, balulong. Yari ka ngayon. Oo, kung sino man tatamaan dito na kongresista, kulong. Hayaan mo na tao magdesisyon bandang dulo. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta. Di ba? Parang trial lang yan sa kita mo, trial lawyer, tatalunin nyo, mga bakulo kayo. Parang trial lang yan sa korte. Sino nagdidesisyon? Di siyempre yung judge. Pero siyempre may preliminary investigation po na yan. Sa piskal. Pag-aaralan ni piskal, kung ano yung dapat. Kayo, napag-aralan na. Taong bayan na nag-aral. Pagdating ng dulo, oblo. Nga po. Parang, sige, ayoko nang banggitin kasi may privilege speech para sabi nila, sanay na kami sa privilege speech. 10 taon mahigit na namin narinig yung privilege speech na yan. Tingin ko naman hindi naman dapat na maging general yung akusasyon. Wala namang ginawang ganun. Opo. Sapagkat yung mga yung walang kasalanan, hindi mo naman dapat isali. Tama. Kaya nga yung pag-iimbestiga Sino ba yung nasa likod ng mala o numalya? Yun lang nasa likod. Tama. Diba? Kung kayong lahat ay nasa likod, kayong lahat. Pero wala naman natang sinasabi ng lahat ay nasa likod ng mala o numalya. Opo, tama. So sisinuhin mo lang. Oho. Qualified naman yun At mukhang dito, mukhang seryoso. Pero kung tumitira na sila, ngayon pa lang, naglulundag na dinidepensahan. Teka muna, baka may tinatago kayo. Kahit wala kayong kasalanan, pero pinagtatakpan ninyong may kasalanan. Baka isa na lang ang uri ninyo. Ayun! Yari kayo ngayon, Akala nyo, meron kayong sinasabi na tambalustay. Si BP Sara, ito, mukhang pakiwari tawag nito, ni Senador Marcoleta, meron kayong kinakampihan na tinatago. Di ba? Ngayon, eto na. Si Cabe na ang kumilos na, isang sa kumikilos na rin. Sabi dito, title dito, magpaliwanag ka na kung, Saldi. Lumutang ka na. 20% pondo ng flood control project. Aba. Ano kaya to? Sir, boss, amo, birahe. Manuel Bonoan na may systems breakdown. Sistema sa loob ng departamento dahil dito sa mga ghost project na naungkat. Okay? Medyo malilista ng konti. Sa inyong pananaw, paninindigan, Congressman Toby, naniniwala ba kayo na whether this is sinasabi natin corruption-infected hindi ba DPWH dahil sa mga political patron na mga kasama natin sa Kongreso? Okay, ganito yan. Tignan natin yung chain, di ba? Okay. Wala naman makukorrupt yung DPWH kung hindi naman pinondohan. Exactly. Di ba? Kung wala naman pera na lilaan doon, ano i-corrupt nila? Di ba? So, ang sinasabi ko, baka maging makulit ako, babalik tayo ng babalik kung sino yung proponent. Bakit nagkaroon ng pondo dito sa lugar na ito? Kasi di ba, hindi naman masama yung
per se, hindi masama yung flood control project. Okay? Ang masama is yung corruption doon sa flood control project. Right. Kasi kahit sabihin natin, kung kaya natin gawin, bawal lahat ng flood control projects. Sabihin natin, this year wala ng flood control projects kahit saan sa buong Pilipinas. Kung may pagkakakitaan, hahanap lang sila ulit ng ibang pagkakakitaan. Bawal yung flood control. May pagkakakitaan dito. Malaki pagkakakitaan. Hahanapan lang nila ulit ng ibang proyekto yon. Di ba? Kaya importante yung transparency. Nagtataka pa. Bakit may mga congressman, sila ang proponent, hindi nila dinadala yung proyekto doon sa distrito nila. So, dadali nila doon sa ibang distrito. So, nakakapagtaka, di ba? Bakit ayaw makinabang yung mga constituents mo? So, yun yung sinasabi nila na may parking. Okay, number 1. Number 2, bakit may ilan, hindi naman lahat, no? May ilang party list na napakalaki ng infrastructure na sila ang proponent. Wala naman silang distrito. Tama. At bakit kailangan dumaan ng isang district congressman sa ilang mga party list para lang magkaroon yung ng dagdag na proyekto yung distrito nila, pwede naman silang dumirekta doon sa DPWH para malagyan yung distrito nila. So, ibig sabihin, ikaw, congressman ng distrito, hindi ka makuha ng dagdag na proyekto para sa iyong distrito, pero pag dinaan mo sa party list at doon ka nakiusap, mapupondohan yung distrito mo. Parang Kaya nakikita ko na yung logic na lagi mong hinahanap yung proponent. Ang pag-proponent na yun, sinasabi mo, of course, nanggagaling ulit sa congressman. Yes, okay, so ngayon, kaya doon sa very strict ka doon. Kasi makikita mo, yung makikita mong maniniwala ka na ito mukhang walang kalokohan. Kasi pareho yung proponent, pareho yung distrito. Okay. Di ba? So, ibig sabihin, humingi siya para madala talaga doon sa distrito niya. Okay, sige. Naniniwala ba kayo, Congressman Toby, na kapag pinatigil ang sistema ng pagrekomenda o proponent yung mga nagrekomenda, pagtatanim ng mga congressman sa kanilang mga tao sa loob ng sinasabing departamento, okay, ng pamahalaan, particular sa DPWH, hindi lang sa DPWH, matitigil kaya itong sistemang ito, ang katiwalian sa mga proyekto? Dapat naman sa lahat ng departamento, dapat hindi lang naman sa DPWH. Yes, tama. Dapat hindi naman tayo re-recommend, di ba? So, dapat naman talaga ganun. Okay. Kasi ang mga proponent din, ay mga congressman din. Nalalaman nila. Ako, yan na. Dito na. Saldi ko, hindi ka na. Huli pala sa bitag. Huli ka ngayon sa bitag, Mismo si Cabe na. Ang bibira sa'yo dito. Dito lumalabas yung sinasabi. Kasi ang pwedeng maging proponent talaga is congressman talaga. Yes. Okay. So, doon ang banggit mo kanina, yung parking, mga pinapark yung sa ibang distrito na dapat sa distrito nila, kaya lang sa iba pinapark. Of course, may ibang motivation doon. Alis silang nakakalam. Proponent sila dapat sa kanilang distrito, pero napupunta sa iba. Party list naman, wala naman siyang distrito. Yes, walang distrito. Kaya lang, para siyang Senate, para siyang senador. Okay, ibahin natin yung senador. Okay. Yung senador kasi, madami hihingin tulong sa kanya. For example, ito, maging practical tayo. Lahat ng mayor na hindi mapondohan ng congressman yung project, pupunta sila sa senador. Kasi pag lumabas yung age gap, alam na ng congressman, alam ng mayor kung ano yung mga napondohan. Okay. Okay? So anong gagawin ng mayor at anong gagawin ng congressman dun sa hindi napondohan? Tatakbo ngayon sila doon sa senador. Tapos doon sila maghihingi, senador, hindi po napondohan. Baka naman pwede niyong lagyan ko ng pondo. So, doon tatakbo yung mga hindi napondohan sa House. Pero ang sa House, pareho kayong congressman. Yes. Bakit ka hihingi doon sa kapwa mo congressman na party list para mapondohan yung distrito mo? So, yun ang kaibahan ng senador sa ng party list. Alam mo, Kong Toby, natututo yung tao sa mga sinasabi mo rito. Isang bagay, kapag medyo pinakinggan mo ng igay, yung lohika na sinasabi mo, punong-puno, hitik ng impormasyon na dapat malaman ng taong bayan. Ito naman, sinasabi ng media, hindi naman gagaling sa amin. Behind kami, public affairs kami, no? Ang news media nagsasabi nito, ang pinakamayaman umano na USEC sa buong mundo. Dapat bang imbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee itong USEC na sinasabi nila para tanungin kung sino ang nagtalaga sa kanya, sino ang kanyang patron, paano siya nakapasok sa DPWH, kasi doon nagkakaroon ng problema pag nasa loob na. And then, masasagutin muna kita kung may kasunod na tanong yan. Okay, dapat imbitahan yung hindi lang yung DPWH contractor. Yun madali mong alam kung sino, di ba? Yes. Kaya magiging makulit na naman ako, paano mo imbitahan yung proponent kung hindi lalabas yung report ng small committee? Yes. So, lahat yan dapat. Proponent, DPWH,
tsaka contractor. Total, may pag-iimbestiga ho ang bitag. Marami daw sa loob ng DPWH demoralized or dismayado at diskontentado sa mga kanilang kinalalagyan. Ang dahilan ay pagtatanim daw ng ilang mga congressman sa kanilang mga tao sa loob ng DPWH. Ayon dito sa insider na bitag, ito yung mga key position na nire-recommenda at tinatanim ng mga kasamahang congressman na patron, tulad ng district engineer, assistant district engineer, department heads, section heads, project engineers at iba pa. Ano sa palagay mo pagdating dito sa parting to? Ikaw ba'y... Kaya sila nadidismaya. Kasi, ang lalabas na may kasalanan sila. Di ba? Yes. Eh, yung congressman, kung hindi natin mahanap kung sino yung proponent, mukhang walang kasalanan yung congressman. Kasi ang nagpabid is si DPWH. Okay. So, ang pagbibintangan mo is si DPWH tsaka si contractor. Ngayon, iba talaga siyempre yung Ghost Project. Yes. Yung Ghost Project talagang yan, hindi pa pwedeng mangyari yan kung hindi kasabwat yung magmula doon sa inspector ng DPWH. Kasi may accomplishment report yan eh. So, ang daming pinagdaanan yan. Ibig sabihin, yung lahat ng pinagdaanan na yun, dapat imbestigahan. Okay. Di ba iba yung overprice, iba yung Ghost Project. Okay. Kung walang proyekto... Yan ang dapat imbestigahan. Buti na lang na-interview ni Caben itong si Katobi para may patawag kung sino yung lalabas na puno dito. Hitik na hitik sa bunga eh. Oo, yung pondo. Ghost Project pala. Oo. Ibig sabihin napeste kung ano yung napeste yung proyekto. Gusto niyo marinig si BP Sara? Ito maganda ngayon. Mukhang andun si Kong Pulong, si Kitty, si BP Sara. Oo, nagsama-sama sila. Asa na to siya? Anto na taog police station. Kaya nga naman. Wala. Si Veronica Duterte. Shout out Sara Tusan from are you? Na siya? Naman to siya. Ang nalibang. Hanggang pa kayo. Kita gana. Live kayo. Hi. Wapo ni siya naligo sa tinood lang. Naligo ko. Excuse me. Naligo. Ada-adlaw. Niyang ko nakaganyan. Ay, gawa ka naligo. Dagan yun. Dagan kit. Dagan. Ang boyfriend ni Kitty. Ano pangalan na to? Ang boyfriend ni Kitty. Saman mo, ani ka dili dong. Kung di ka mo ani. Dagan. Wala ko kay istorya. Wala. Iya ka man, gikuha na ko yung cellphone eh. Uli na nako. Yan to may sa taas. Kaya gipangita ka na mo. Tara, muli na po ito eh. Sa oras na. Alas 11 sa Kadlaw, alas 12 sa Kadlaw sa Australia. Hello from Caloocan. Magbabay na ta sa ila. Bye-bye. Babay namin sa inyo. Nakita na naman si Kitty. Empty na auntie yan. Empty na yan. Babay na, Kitty. Bye-bye. Babay na. Bye. Katiki, babay na, Katiki. Babay na, manong bato. Paris na yan. Taga-Paris na yan siya. Hindi na daw siya balik sa Pilipinas. At may-ari ng cellphone. Thank you, VP. Thank you, bro. Atong interview. Ang atong interview. Tingnan lang po. Na. Kumrag na call baan ba sila sa imong pasabi. So, thank you, enjoy Amsterdam. Bye, VP. Daghan salamat sa inyong suporta. Daghan salamat sa inyong pag-ampo. Pirmi. O sa padayon ninyong pagsalig. Ating muntanan.
magpakatatag at laban lang, mga kababayan. Kita nyo. Laban lang mga kababayan. Yan ang magandang mensahe ni BP Sara sa atin. At eto, after the family visit and interview with Congressman Pulong and Veronica Kitty Duterte. So, pakinggan natin kung ano yung mga, kasi bumisita sila eh. Yung unang pinakita kong slide, yun yung closeness, yung, alam nyo na, siyempre si Sir Alvin talagang, di ba, na kay BP Sara. Nagtataka tayo, bakit inaawin nila si Sir Alvin? Wala na tayong pakialam doon. Dito tayo sa balita dito. Of course, yan yung special request niya is makita niya yung 4 niyang anak. Kailan po kaya makakarating si Acting Mayor Bastel? Ewan ko. Pero text namin maya, tanungin namin. Pero I know malapit na yun kasi nag-open na rin siya ng Katayawan doon and pinano na niya yung biyahe niya punta dito. Ano naman po mga napag-usapan ninyo ngayon? Actually, no. I was the latest to arrive today. Pagdating ko, as I entered the room, si Manong Pulong nandun nakaupo sa sahig, nagmamasahe na ng paa. As usual. Kasi nag-crash course talaga siya ng masahe, di ba? So, sabi niya isog kayo ni, pero he has a big heart for his family. So, ayun, pagpasok ko, nagmamasahe sa papa namin si Manong Pulong, and then si VP naman, she was briefing him sa mga updates sa mga kailangan niyang malaman. So, we talked a bit about politics kasi, syempre, that's his interest. Sinabi ni VP about yung mga ghost projects. Flood control. Flood control. Anong sabi po ni Tatay Digo? Ayun, madami siyang tanong about it, but of course, may limits din sa pwede namin pag-usapan dun sa loob. And then, he shifted to family matters. Mga bilin niya sa amin magkakapatid. Of course, may instructions siya sa bawat isa, especially kay Manong as the eldest son. Pero sabi naman namin na, di bale, hintayin mo na lang si BM Sebastian kasi papunta na rin siya. And so, you can instruct us na sa mga bilin mo sa amin. Can you share anything kung ano yung mga bilin? Hindi naman too personal. Ano naman, yun pa rin, the first thing talaga no is to take care of each other. He emphasized the value of family and how important the family bond is. Kasi ang hirap kung kalaban mo na lahat, kalaban mo pa yung pamilya mo. So he always reminds us to take care of each other as siblings and to look out for each other, Uy, ang tinodana no kay wala ko kaligo na po dron kay sabayan ako si Papa para ganado siya kay Duha mo may ligo. Duha mi way ligo. So yes, yan yung bilin niya talaga sa amin. Take care of each other, look out for each other, and always remember the value of family. Do not stray away from his teachings. Kung ano yung mga sinasabi niya, yun yung dadalhin namin hanggang. And do your thing daw. Do my thing. Hindi mo na kailangan ng signature. Okay. Kaya mo daw yan. Okay. With the marching order, we'll do it. Ibig sabihin po niya, dapat matanggal na si Bangag. Anyway. Okay. Yun Dapat lang talaga. Magmula doon sa dapat lang talagang itong mga ngagba masibak na. Para naman maging maayos na. Si Sir Alvin all the way from The Hague. Bigyan natin ng slide 'Di ba? Ang ganda. Pagka timing kayo ni pagka live. Yan sila. Kung dumating. Mga kababayan, nandito na po ang nag-iisang Banat Bay. Si Banat Bay pala ito. Guys, naabangan din natin si Banat Bay at the house. Paglan mo natin.
Ay, ko na guys. Guys, dito si Banat Vice guys. Tingnan niyo si Banat guys. Punta dito si Banat Vice guys. Oh, yan ha. Yan ang mga latest ngayon ha. Pagbisita ni the political vloggers, political analysts. Kung tawagin natin si Banat Bay. At syempre yung interview with Kitty Duterte and Pulong Duterte. At syempre yung pagpapakita nila ng tawag doon, pagbibigkis-bigkis. Pagbibigkis-bigkis ba tawag doon? Yung para hindi magkawatak-watak ang isang pamilya. Yun ang turo ng kanilang tatay eh. Di ba? Kaya siyempre, andoon yung 4 na magkakapatid, paparating si Mayor Baste. Ganun pa man, isipin na rin natin, expect na rin natin, malapit na ho. So, 23 of August na. So, next month, September na. So, dito pa lang sana magbigay na ng interim visa. Interim visa. Interim release, sorry. Interim visa tuloy. Oo. Sana magbigay na, lumabas na interim release ni Tatay Digong at mailipad na kung saan mang bansa. At yun, masarap pakinggan, masarap sa feeling na si Tatay Digong ay free at malaya na muli. No? At kung siyempre, update lang tayo sa mga nangyayari. Huwag tayong bibitiw dito at lagi tayo nakatutok sa... wait lang. Nakatutok dapat tayo. Wait lang. Ano ba yan? Masarapan ng nawala. Yun, nawala kasi. Yun. Sorry yun. Nawala eh. Ano ba yun? Oy, nako. Kulit mo, Kuya Goods. Ayun Kung umabot ka sa video na ito, ayan, hanggang sa muli, pakilike and share. At ano ba sinabi ko kanina? Yung mga ganapan, tutok lang kayo sa flood control at saka mga issue ng bayan. Hanggang sa muli, bye-bye!